Ang isang tao ay may pagdududa, yan ay tinatangay magkabi-kabila. Wala pang desisyon. Shall we say amen? Pero kapag ang isang tao nakapag-desisyon na sasabihin sa kanyang sarili, ito ang totoo, ito ang tama, ito ang liwanag, ito ang katotohanan, kahit anong bagyo pang daanan ng tao na yan di ba? Kahit anong bagyo pa ng pagsubok tatatag yan, hahawak yan di ba? Kasi napakahalaga na bukas ang ating kaisipan pag tayo'y humaharap sa luklukan ng Panginoon. Shall we say amen? Nakaluklok tayo. Tandaan ninyo, nakaluklok tayo sa harap ng Panginoon. Nandun siya sa kanyang trono ng biyaya at habag. Yan ay kung magpapasakop tayo sa kanyang mga salita. Sabi ng Biblia, kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, humingi kayo ng kahit ano at sumampalataya kayo na ito'y may pagkakaloob sa inyo at mangyayari nga. Shall we say amen? At napakaganda na tayo po mga anak, kayo'y nahinog na rin, I believe, sa pakikinig ng salita ng Diyos, salita ng katotohanan, na kung ito ipapagamit ninyo, napakaganda, dahil sabi nga sa Timothy chapter 3 verse 1, tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsikap na maging obispo or minister ay mabuting gawa ang ninanasa. So say amen? Kung naramdaman natin, may calling tayo, abay pumokus na tayo mga anak, sapagkat napakagandang bagay na binibigyan tayo ng daan ng Panginoon para tahakin yung higit pang mabubuting bagay na ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. At hindi tayo mamumblema sa buhay. Karamihan, kadalasan, ang namumblema lamang yung nakalihis ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. At sabi pa, ang kwalifikasyon ng isang manggagawa ay Timothy chapter 3 verse 6, hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. So kadalasan yung mga nagpipilit na ako kadalasan yun ang napapahamak at naliligaw paano naliligaw? Nandun na nga nagpipilit paano naligaw? Yung sa pamamagitan ng kanilang mga aral at turo na akala na lumalakad pa rin sa kaliwanagan, pero but in reality ay unti-unti nang lumilihis yung kanilang lakad. So through experiences mga anak na dinanas ko dito sa pananampalatayang ito, at hanggang ngayon meron mga malapakaraming tumanda na sa pananampalatayang ito, kung kailan tumanda ay saka naglihisan yan ay dahil sa motibo ng tao. Pagka lumihis ang motibo mo, lumihis ang pananaw mo, then lilihis din si Kristo sa iyo. Tandaan ninyo, sabi nga ng propeta, ang katotohanan ay nagtatago. Di ba? Kaya kailangan matakot tayo sa Panginoon Kasi kung nagtatago siya, paano na lang kung taguan tayo ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin, sabi nga, walang makakalapit sa Ama maliban na sa pamamagitan ko. Paano kung nagtatago ang Kristo? Akala lang ng mga tao, revelation is by progression. Ibig sabihin, may pabago-bago revelation ba? Hindi po. Ang revelation ay patuloy na nagliliwanag, hindi pa bago-bago. Tama po? Kasi akala ng iba, revelation is by progression. Kaya nangyayari, exempted sila sa mga mali nila ng mga tinuro nung una. Tama? Katuwiran nila, by progression kasi ang revelation. Kaya kung mali nung nakaraan, ngayon naman siguro may tatama. Napakagandang sa paningin, di ba? Pero kapag ang isang mangangaral, lagi na lang, yan ang kinakatwiran. Ibig sabihin, may posibilidad pala na lahat ng mga naituro niya, buhat pa ng una, kailangan mong baguhin. Ang kailangan po natin sa katotohanan lamang ay yung continuity light. So, say amen?
Ibig sabihin, dumaan ka na sa liwanag, lumalakad ka pa sa liwanag. Yun ang tama. Hindi mo pwede may kakatwiran yung revelation is true progression. Nagpa-progress lang yan kapag ka pinapalalim ka ng Panginoon. Pero hindi nilalabanan yung mga nauna mong itinuro. Di ba? Ngayon, marami nangangatwiran ng ganung bagay. Kaya, hanggang ngayon, lihis pa rin. Kahit sa mga simpleng bagay, mga kapatid. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pagpapakumbaba natin, pagkilala sa mga lingkod ng Panginoon, yun ang unang susi Kasi mayroong mga tinatawag tayong leadership o yung tinatawag na mga liwanag na ilawan ng Panginoon para masundan natin sila. Na hindi man nila maituro ang detalye ng liwanag na nais natin. Pero dahil sa mga wisik ng liwanag na nababaybay natin sa kanilang pagpapatnubay, mga anak, pag pinagduktong-duktong mo yon, siguradong nasa liwanag ka na. Tama? Ha? Ibig sabihin, lalo pang mararanasan mo ang higit pang liwanag kapag pinagduktong-duktong mo. Naintindihan natin? Dahil kapag isang mangangaral nagturo noon na iba at ngayon naman ay iba, susunod na naman ay iba, susunod na naman ay binago, huwag kayong maniwala dyan na revelation is by progression. Lihis yan pagka ganon. Tama? Kailangan panindigan natin ang continuity light. Ibig sabihin, may konting liwanag ngayon, may konting liwanag sa kinabukasan, sa susunod na mga araw, may liwanag na naman. Yan ang paglakad sa liwanag na totoo. Tama? Yan ang magdadala sa atin sa kaunawaan kay Kristo. Mga anak. Shall we say amen? Salamat at narito tayo. Mga anak, dito kayo, makinig kayo. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Huwag kayong palakad-lakad kung wala kayong alagang bata. Kasi kailangan kayong tumutok. Sabi nga ng Panginoon, sanctify them by your word. Your word is truth. Itong mga napapakinggan natin dito, naglilinis ng kaluluwa natin. Alam niyo ba yun? May liwanag ng may salita na anyong espiritu na tumatahan sa atin. Napupuspos tayo sa pamamagitan ng salita na yun, na nasa anyong espiritu. Lumalaking tao tayo. Lumalaking nakakaunawa yung kaluluwa natin. Lumalalim ang kanyang pangunawa. Yun po ang tinatawag natin paglago. Yun po tinatawag natin paglaki na kailangan maranasan natin kay Kristo. Shall we say amen? Ayun, kailangan hindi po tayo nananatiling mga bata pa. Kailangan tumataas, lumalaki, lumalago, natututo. Shall we say amen? So, napakahalaga. Sige po, at bago ako magtuloy-tuloy, mga anak, manalangin tayong muli at tingin natin ang gabay ng Panginoon sa oras nito. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa mga oras nito, Panginoon, sapagkat tunay na Ikaw ang itong nasa aming kalagitnaan na naggabay ng mga aral at turo na hindi pa bago-bago, kundi matibay at matatag, Panginoon, at pawang nagliliwanag sa aming kalagitnaan. Ama, salamat sa patnubay na ito. Naway patuloy mong pagliwanagin ang aming landas, Panginoon, hanggang sa matupad ang mga pangako. At narito na nga ang mga bagay na nasusulat na, Panginoon, na aming nararanasan sa harapan, Panginoon, at sa presente panahong ito, Panginoon, na tunay nga na Ikaw itong nagagabay sa bawat isa sa amin, nagpapatnubay, anumang kahinaan meron kami ay hindi mo tinignan, Panginoon, kundi ang tinignan mo, Amang Banal, ang aming pagpapakumbaba, ang paghingi ng awa, ang pagtitiwala sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Amang Banal,
ay bigyan mo kami ng buong pagkakatiwala na ang bawat kasulatan ay iyong kinasihan para sa amin, Panginoon, upang aming sampalatayanan. Kaya nga, O Diyos, amang banal na nasa langit, sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya, Panginoon, ay patnubayan mo kami at bigyan ng unawa sa oras nito. Sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya, ito po'y aming samo at dalangin. Salamat po. Amen. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Purihin ang Panginoon. Salamat sa napakagandang umaga. Hindi gaanong mainit, ano? Hindi naman umuulan. At tama lang na magandang pakiramdam ko dahil dati yung sobrang init ay parang ang hirap magsalita, ano? Pero ngayon ay tama lang. Kaya salamat sa lakas na binigay ng Panginoon. Salamat po tayo na sabi nga, wag natin pababayaan, di ba? Ang bawat pagtitipon. Kaya ako, minsan nanghihinayang ako eh. Ayokong masayang ang bawat pagkakataon, lalo't once a week lang tayo nagkikita, no? Amen? So, malaking bagay na rin yung dalawang tagapagsalita. Bagamat regularly, talagang isa lang isa, no? Di ba? Sa lahat ng simbahan. Pero sinisikap natin na maikompress yung ating mga oras para sa paglago, mga kapatid. So, susunod, maglalagay naman tayo ng midweek service, ano? Sangayon ba kayo? Lalo na si Jared Johnson ay libreng-libre ngayon, di ba? Ay bang pinagkakabala ni Brother Johnson? Yung bakahan, tsaka manukan. Ay mga negosyo. Ay pagpalain niya ka ng Panginoon, Brother Johnson. So yun, ano? At sa isang layunin, sabi nga ni Brother Johnson, nabubuhay tayo, hindi sa anumang mga bagay. Kasi tatapusin ng nangalap Panginoon lahat ito eh, di ba? Amen? All things shall pass away. Lilipas lahat yan. Ha? Lilipas yan, mga anak, mga kapatid. Yung sa pinag-aralan natin noong nakaraan, kung halimbawa, may 9 bilyon sa panahon na yan, ng Great Tribulation period, mga kapatid, 3 bilyon ang papatayin doon ng sabay-sabay. Shall we say amen? Ha? Sinong papatay? Ang image of the beast, kasama niya ang the first beast. So ngayon naman nakikita na natin, di ba? Ano ang first beast? Europe. Sino ang another beast? Amerika. Kaya nga yung presidente nila nagsusuot ng uniforme ng first beast. Naintindihan na natin. Ha? Yan ang ibig sabihin ng image of the beast. So, dito pa lang, may mga preview na tayo nakikita, mga anak. At salamat sa Panginoon dahil sa mga katuruan na yan na talagang naniniwala ako patnubay ng Panginoon niya. So, ano sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 12? Verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Unang-una yung apostol, ano? At ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. So yun, yung fivefold ministry na babahagi, mangangaral sa kapanahunan natin ito. Pero tandaan natin, 2 doon ang pundasyon. Shall we say amen? Apostles and prophets. Unang-una, apostles. Tama? Then, secondarily, prophets. Then, kasunod yung mga evangelists, pastors, and teachers. Sa ikasasakdal ng mga banal, sino yun? Yung mga mananampalataya, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, we are the body of Christ. Tama po ba? Amen. Pag sinabing body of Christ, ang body na yan sumusunod sa ulo niya. Sino ang ulo natin? Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Tama? At sabi dito, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya
So, paano magkakaroon sa pagkakaisa kung ang isang tao na nais magpagamit sa Panginoon ay nagbabaliwala? Di ba? Kailangan may desire ka. Di ba? Sabi nga, if anyone had a desire to be a bishop, sabi doon, he desired a good work. Tama? Mabuting nasa daw yung ninanasa niya pag gusto mong magpagamit sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa buong buhay mo, yun lang ang magiging prioridad mo. Yung pagpapagamit. Tama? Dahil, sabi nga kanina ni Brother Johnson, wala na. Lilipas na yan. Pinapakita na ng panahon na nakikita natin ngayon, mga anak. So, dito na tayo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So, sino yung magkakaisa dito? Di yung lumalakad sa liwanag. Tama? Dahil hindi naman mapagkakaisa ang mga bagay kung may iba-ibang mga kaisipan ng bawat tao. Kailangan wag pare-pareho sila ng kaisipan, ng unawa. Parang maipagtatamaan nila yon. At sila ilalakad na may dalang liwanag. Sabi nga, ang mga lingkod ng Panginoon Diyos ay magtatagpo o magkikita ng mata sa mata. Sabi ng isang pastor, hindi talaga magkakaroon ng pagkakaisa. Ano yung sinasabi ng Biblia na may pagkakaisa? Tama. At sabi pa doon ni Isaiah na sila'y magkikita ng mata sa mata. Ibig sabihin, isang unawa, nagtatagpo yung kanilang unawa. Tama? Wala silang contradiction sa bawat isa. Tama? Shall we say amen? At kung sakali mang mayroon, dahil sa pundasyon, apostles and prophets, ay maaaring mai-align o mai-hugpong sa pundasyon. Walang iba kay Kristo. Dahil sumunod sa tamang pundasyon di ba? Pero kung lilihis o maninindigan sa error, mga kapatid, labas niyan, kung ikaw ay follower sa end time, foolish virgins. Shall we say amen? Kasi walang sign o walang maibibigay na perfection Kasi pagkakaiba-iba, di ba? Sabi nga, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isang kaisipan lang. Tama? Ang ministeryo ng Panginoon, mayroon lamang silang isang kaisipan. Ngayon, kung mayroon mga differences, mga kapatid, pagka ganyan, at walang pundasyon na sinusundan, magkakaproblema yon. Tama? So kung ang mga manggagawa ng Diyos ay naghahangad ng perfection, kailangan munang sumunod sila sa pundasyon. Shall we say amen? Hindi ba sinimulan na ng sigaw, William Marion Branham, ang propeta sa huling panahong ito, di ba? Ang major prophet, ang tinutukoy ko. At hanggang ngayon, yung mensahe niya ay dala-dala pa natin. Major prophet, then sinundan ng yung major apostle, Brother Jackson. At tandaan ninyo, patay na sila pareho. At wala nang patay na pwedeng magamit sa perfeksyon. Maliwanag ba yun? Paano ngayon magaganap? Yung sinabi ni Pablo na isinugo ng Panginoon ang 5 opisina na 2 doon ay pundasyon at gagamitin sila sa pagsasakdal. Kung puro patay na sila. Di ba? Wala pong patay na gagamitin sa perfection. Shall we say amen? At wala pong mangangaral na paiba-iba ang turo ang gagamitin sa perfection. Shall we say amen? Pero meron nga isang mangangaral lahat ng turo ni Brother Jackson nakalinya na dun Turo ng propeta, turo ni Brother Jackson nakalinya, nakalista talaga.
Maganda, di ba? Kaya lang may hinahanap ako. Asan yung 7 kulog? Shall we say amen? Asan yung 7 kulog? Ayan, sa pag-aakala ng mga tao, through 5-fold ministry, tapos na. Hindi po, may 7 thunders pa. Agree ba kayo, mga anak? Malinaw po ang Biblia. May 7 thunders pa tayong iniintay, instructional message sa darating na rapture. Yung perfection message dito yan. Inaaralan tayo ng Panginoon. Lahat tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon ng tamang pag-uugali. Tamang pagkaunawa. Tamang landas sa buhay. Pinapalo tayo, sinasaway tayo, pinagwiwikaan tayo para maging matuwid na tao sa harapan niya. So, yun ang purpose ng 5-fold ministry. Shall we say amen? Dadalhin tayo, sabi dito, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Nasan dyan yung rapturing faith? Wala naman bilanggit dyan, di ba? Shall we say amen? Wala naman bilanggit na rapturing faith dyan. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala ng sa anak ng Diyos, kay Kristo. Yung tamang pagkaunawa kung sino si Kristo at kung sino ang Panginoon na Ama ni Kristo. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Nasaan ang rapturing faith dyan? Wala pa rin eh. Pagsasakdal pa rin, di ba? Amen? Upang tayo huwag nang maging mga bata pa, ayun ang mga layunin, na napahapay-hapay dito at doon at dinadala magkabi-kabila sa lahat ng hangin ng aral. Hindi ba si Kristo ay nakatanggap ng mataas na pangalan? Higit na mataas na pangalan sa kanyang higit sa kanyang mga kapatid. Binigyan siya ng mataas na pangalan, tama ba? At sa pangalan ni Yahushua, ang ating Mesaya, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Sabi pa ng isang mangangaral, hindi pa raw yun yung pangalan. Dahil may bago daw siyang pangalan. At gagamitin lang daw yung pangalan na yun sa millennium. Mga kapatid, mag-ingat naman kayo sa inyong sinasabi. Dahil sa pamamagitan na makapangyarihan pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na nagpapatawad at nag-aalis ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Tama? Ibig sabihin, may kapangyarihan yung pangalan na yon. Sabi ni Kristo, I have come in my Father's name. Paano mong sasabihin na hindi pa yan yung pangalan na ibinigay sa Kanya? Anong silbi na binigay na pangalan? Anong kapangyarihan ang binigay na pangalan sa Kanya kung hindi pa yun ang pangalan? Naintindihan natin? Totoo yan na may bago siyang pangalan dahil sa panibagong pagtatagumpay. Pero dala-dala na niya ang pangalan ng Ama. Tama? Makinig kayo. Dala na niya ang pangalan ng Ama. I have come in my Father's name. Asan ang thunders? Nagpaliwanag ka. Akala ko ba follower kayo ni Brother Jackson? Ngayon, si Brother Jackson nagpapakilala lang isang tao magdadala sa inyo sa pagsasakdal at hanggang sa rapturing faith, the first bang of thunders. Hindi nyo matanggap kasi maitim. Magbago kayo ng pag-uugali nyo. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Ganun ang bata di ba? Namimili. Di ba? Ayaw namin yan maitim. Huwag lang maging bata pa, napahapay-hapay. Dito, doon, at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral.
Binigyan na nga siya ng marilag na pangalan eh. Sabi ni Kristo, I have come in my Father's name, and ye receive me not. Di ba? Maliwanag na yon. Yung pangalan niya, pangalan ng Ama, ibinigay sa Kanya. Tama? Sabi sa Amen. Isaiah 9:6, His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Prince of Peace. Unawain nga natin yon. Punta lang natin sandali. For unto us a child is born. So magsisimula sa pagkabata, di ba? Shall we say amen? Unto us a son is given. Ibinigay na, di ba? And the government shall be, ibig sabihin, sa harapan, tama? Shall we say amen? Kasi bata pa eh, sisimula sa pagkabata hanggang sa magsimula siyang mag-ministry. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, ayun, binigyan na nga siya ng pangalan eh, dahil wala namang ibang pangalan na ibinigay kay Kristo. Tama po. May alam ba kayo? May ibang pangalan na ibinigay sa Kanya sa panahon ng biyaya. Yahushua, HaMashiach, I have come in my Father's name. His name is Yah. What is the name of His Father? What is the name of His Son? If thou can tell, sabi pa ng mga awit. Di ba? Kung talaga nalalaman mo ang pangalan ng Ama at ang pangalan ng Anak, sige nga. Purihin ng Panginoon. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Ibig sabihin yung pangalan ng bata. Sabi sa Amen. His name. Hindi naman sinabi yung bata mismo, His name. Tama? Sabi sa Amen. Hindi sinabi ni Isaiah that the child will be called Mighty God, Everlasting Father. Hindi po. Dahil may tatay nga siya eh. Tama? Shall we say amen? Naintindihan ba natin? Sabi doon, His name. Yung pangalan ng bata. Magkapangalan sila ng tatay niya. Tama? Sa atin nga, may mga junior, senior eh. Di ba? Tama ba? Pero hindi ibig sabihin, yung anak niya, siya rin yung tatay niya. I have come in my Father's name. And what is His name? His name shall be called Wonderful Counselor. Tandaan natin yung pagiging counselor ni Kristo, hindi lang nangyari sa millennium yon. Naintindihan natin. Dito pa lang sa kanyang pangangaral, counselor na siya. Sabi ng tao, hindi pa raw nangyari yan eh. Ayusin mo yung turo mo. Umarap ka. His name is wonderful. His name is wonderful. Di ba umaawit ang mga tao, nagpupuri sa Kanya? Shall we say amen? Hindi pa raw yan. Wala pa raw yan. Counselor. The mighty God. Kaya nga, I have come in my Father's name. Malabo pa ba yun? At the name of Jesus, every knee shall bow. In the name of Yahushua, every knee shall bow, every tongue shall confess that Yahushua is the Messiah, our Lord and Savior. I have come in my Father's name. Malinaw na yon. Binago lang yung pangalan niya sa kanyang paghahari dahil may purpose ang Panginoon sa kanyang paghahari physically sa ibabaw ng lupa. Ngayon, naghahari siya. Lumuklok siya sa kanan ng Ama. Shall we say amen? Naintindihan ba natin yung pagluklok ni Kristo? Luklukan nyo ng Ama. Ngayon, pagdating ng panahon, may sarili siyang luklukan dito sa millennium.
para maghari kasama natin for 1,000 years. Ha? Yang ngayon. Kung tutuusin, yung mga katangiang ito, nabubuo na kay Kristo, di ba? Prince of Peace. Shall we say amen? Hindi ba? Kapayapaan natin siya. Tama ba? Counselor, tagapayo natin. Wonderful. Amen? Mga anak, mga kapatid, minsan sobrang dulas, hindi nag-iisip sa pangangaral, ano? Ito ngayon ang millennium. Kasi pumasok na yung salitang increase, of the increase of His government and peace shall be no end. Ayan na ngayon. Magsisimula yan sa millennium. Tama. Upon the throne of David, upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. Hanggang magpakailanman na yon, mga anak. Naintindihan po natin yung Isaiah 9:6. Mga kapatid, hindi mo pwedeng, hindi naman yan ang counselor hindi mo pwedeng sabihin na ganun Tama? Ibig sabihin, umiral na ang pagiging tagapayo niya. Doon pa lamang sa bayang Israel, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Naparito siya. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Panahon ng biyaya, binigyan siya ng higit na marilag na pangalan. At sa pangalan niya, luluhod ang lahat ng mga tuhod. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos o ni Elohim, na siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ng lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ang lahat ng mga ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yahushua ang Messiah ay ang Panginoon, to the glory of God the Father. Shall we say amen? Siya yung master. So dito pa lang sa panahon ng biyaya, may pangalan na siya. Tama? Akala ka ba nabautisma kayo sa pangalan ni Jesus? Kasi kung wala pa siyang daladalang pangalan na marilag na pangalan dyan, paano magkakabisa ang bautismo sa inyo? Wala naman pala siyang pangalan, sa yung pamagkakaroon ng pangalan. Shall we say amen? Naintindihan ninyo? Yung bawat pagtatagumpay, may mga bagong pangalan na ibinibigay sa kanya, nakalakip doon yung pangalan ng kanyang ama. Di ba? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan natin. Naparito siya. Dala, bit-bit yung pangalan ng kanyang tatay. Mga anak. He is the image of the invisible God. So balik tayo doon sa sa pagiging mangangaral ng isang tao. Sabi dito, hindi baguhan, baka siya magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Paano nga mahahasa ang tao? Paano nga matututo ang tao kung may ibang mga prioridad? Say amen. Kailangan alam mo yung prioridad mo sa buhay na ito para masasabi na kwalipikado ang tao. May qualification kasi ang bishop. Hindi yung tatayo ka dito, bukas wala ka na. Tatayo ka na naman, bukas wala ka na naman.
Kailangan mayroong paninindigan. May pagiging tawag dito, masyado kang nagdidumain sa paglilingkod. Sabi sa amen. Kailangan alam mo yung trabaho mo. Alam mo yung prioridad mo. Alam mo yung kailangan gawin mo sa buhay. Paggamit ang ating mga sarili. Huwag tayo maging mga madamot sa buhay na ito. Pabalik na ang Panginoon. At titimbangin ang bawat ginawa ng tao. Titimbangin yan eh. Lahat tayo titimbangin. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila. Ayan, malinaw to mga anak. Hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. So yun ang kwalifikasyon ng mga nais magpagamit sa Panginoon. Mga anak, kailangan may pagtitiis ang tao eh. Talagang normal na yan, nadadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, ano? Kailangan malakpasan mo yon. Kasi pag nalakpasan mo na yon, parang hindi ka natatablan eh. Yung kahit anong klaseng pagsubok. Kasi natalunan mo na eh, di ba? Nalagpasan mo na eh. Bakit nananamin ko pa yung mga ganyang uri ng pagsubok? Paulit-ulit na lang yan eh. Di ba? Sa simbahan, unang pagsubok dyan, yung hangin. Hangin ng aral. Kaya nga, kung maniniwala ka sa kapwa-tao mo na isang mangangaral, lalaglag ka talaga. Kailangan bumalik ka sa banal na kasulatan. Sabi sa amen. Bumalik ka sa sinabi ng Panginoon para magsitibay kayo bilang mga nais magpagamit sa Panginoon. Babalik ka sa Word of God at paninindigan mo. Hindi mo sasayangin ang pagkakataon. Dahil isa pa, nagbigay na ang instruction ang Panginoon sa iyo. Wala nang second time. Malinaw na yung instruction ng Panginoon sa iyo. Depende na lang yan kung magpapagamit ka o hindi. Naintindihan natin? Amen. Depende na lang yan. Kasi darating ang panahon sa pagmamatigas ng tao, hindi ka napapansinin ng Panginoon eh. Kasi wala namang pilitan sa ministry, di ba? Kung hindi mo kaya magtayo ng bahay, magpahinga ka na lang sa bahay. Kaya ang mangyayari, di ba? Pero kung nagmamahal ka sa bawat kaluluwa ng tao, hindi mo sila pababayaan eh. Kahit isa lang yan. Kahit isa na lang yan na naiwan dyan. Limbawa, may isa, salamat sa Panginoon, may isa. Huwag mo iiwanan niyang isa na yan. Ha? Sabi sa amen? Sangayon ba kayo? Ha? Dito, hindi naman marami nagpapabautismo, pa isa-isa. Pero sabi ko, nakaka-93 pa ba ng Biblia to? 93 years old na. Nakakaintindi pa ba ng Biblia to? Baka sunod-sunuran lang to. Pero sige, hindi ako humatol, mga anak, mga kapatid. Arkali tayo na sasakyan, punta tayo sa beach at ang purpose ay magbautismo. Hindi para maligo, kundi magbautismo. Di nag-Bible study ako. Maiksi lang yung Bible study. Tapos eto na, nagkainan na yung iba, naligo na yung iba. Aba yung isang matanda edad 93 lumapit sa akin Ginoo, nasaan yung magbabautismo sa akin? Hindi ba? Diba say amen? Amen. Isang kaluluwa nga lang ang lumapit sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagdidiwang sa langit. So, say amen.
Naintindihan natin? Hindi ito paramihan. Mas marami ang napag-iwanan sa rapture kaysa na rapture. Walang makabilang, sabi. Nakita ni John yan, naka-white robe. Ano nangyari sa kanila? Pinagpapatay. Revelation chapter 7 verse 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng tortero. Kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Sa eternidad yon. Sa Kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Anong sabi pa dito? Pagkatapos nga ng mga bagay nito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan. Na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan ng mga bayan at mga wika. Mga hintil yun, di mabilang. At nakatayo sa harapan ng luklukan ni Kristo, at sa harapan ng kordero, luklukan ng Diyos at ng kordero, na nangadaramtam ng mapuputing damit. Sa pagkaka-English, ito, clothed with white robes and palms in their hands. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa maaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero, at ang lahat ng anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nagpatirapa sa harapan ng luklukan at nagsisamba si Diyos na nagsasabi, siya nawa pagpapala at kalawalhatian, karunungan, pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan paman, siya nawa. Ito ba'y ligtas o panapahamak? Ligtas ito, tama? Siya po say amen? Nasa harapan ng luklukan tama? At maraming beses sila'y iniligtas ng Panginoon. At sumagot ang isa sa matatanda, nagsasabi sa akin, ang mga ito na nagdaramtan na mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Binalik ni Juan yung tanong. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Yung palang hindi mabilang sa dami, dumanas ng dakilang kapighatian. Sabi sa amen? Kaya hindi ito paramihan, mga anak. Naintindihan po natin? Dahil ang pagliligtas ng Panginoon, babase sa inyong naunawaan. Dahil yun ay pagpapahayag ng Panginoon. Di ba? Sanctify them by your word. Your word is truth. So kahit anong bagay, sabihin natin yung nagwo-worship, sumasamba, nananalangin, hindi yan makapag-sanctify sa iyo sa salita ng Panginoon. Bahagi lang yan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero ang maglilinis sa iyo ay ang salita. Ang magagabay sa iyo ay ang liwanag ng salita. Revelated oil. Tama po. Paano kung isang preacher pabago-bago ang turo? Siya was amen. Ibig sabihin, alis sa dalawa na yun. Maaaring nagpaparuting lang. O kaya walang naintindihan. Kasi pabago-bago Hindi yan revelasyon. Ang revelasyon tumatakatak sa ulo. Tatak sa noo yan. At kapag ang tao ay nagsasalita, nanggagaling yan sa kanyang mind.
Kaya yung pangangaral ng iba-ibang stand, duda na ako dyan. Mga anak, mga kapatid, manindigan tayo dahil ang idinadamit sa atin ni Kristo ay fine linen, damit pangkasal. Ang katwiran ni Kristo, ang katwiran ng mga banal, yun ang idinadamit sa atin. Katuwiran, katotohanan, magkapatid yun eh. Hindi po pabago-bago, hindi po pa iba-iba. Si Brother Jackson ba nagturo ng thunders? Si Branham ba nagturo ng thunders? Nasaan yung thunders mo? Dapat yun ang prioridad mo. Dahil parating na ang Panginoon. Shall we say amen? Amen. Anak, mga kapatid. Dahil kaawa-awa ang maiiwan sa rapture. Revelation 19:8. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Shall we say amen? Yun lang konting libadura eh. Ilagay mo sa tinapay, umaalsa na, di ba? Shall we say amen? Umaalsa yun. Isipin mo, dito ka bibili sa Antikristo ng revelated oil. Dito raw bibili. Baguhin mo yan, turo mo na yan. Antikristo yan. Huwag mong papuntahin dyan yung mga Polish virgins. Dahil sila'y mga birhen. At ito'y Antikristo. Malayo yun. Shall we say amen? Naintindihan ba natin? Malayo. Malayo yun. Tandaan natin, ang mapapapasama lang sa rapture, may naunawaan. May seal of God in their foreheads. Selyado sa forehead. Bakit pa bago-bago? Baka hindi nakaselyo sa noo. Shall we say amen? Napakadelikado. Walang Polish virgin na gagamitin sa fivefold ministry. Dahil ang trabaho ng fivefold ministry is to perfect the bride, to perfect the church. Shall we say amen? Kung pabago-bago ang turo, pagkatapos dito kayo tuturo para bumili ka ng langis. Mga kapatid, si Kristo antimano pa lang, Emmanuel na siya. Shall we say amen? God is with us. God with us. Bakit ka mo? Sa ministry, sa bautismo. Sa una niyang pagparito, sa River Jordan pa lang, bumaba na ang Emmanuel doon. Naintindihan natin? Yung pagkabata, natural, bata pa lang yan, kailangan dumating sa tamang panahon. Nagpailalim siya sa kautusan. Ngayon, nung lumaki siya, at dumating na yung tamang panahon niya, binautismo siya sa River Jordan, bumaba ang Emmanuel. God with us. Hindi ba? Felipe, Tomas, o sino pa yan? Bakit hinahanap niyo ang Ama? Hindi niyo ba nalalaman? Kasama niyo na ang Ama dahil ang Ama'y nananahan sa akin. Shall we say amen? Ang Ama ay nananahanan sa akin. Bakit hinahanap niyo pang Ama? Anak, mga kapatid, walang gagamiting Polish Virgin sa Bride of Jesus Christ. Pwede pa yung totoong fivefold ministry, sila ang gagamitin sa perfection. Tandaan ninyo, ang totoong fivefold ministry, hindi tatanggi sa salita ng Diyos yan.
Yun ang totoong fivefold ministry. Sabi ni Brother Jackson, hindi sila magtuturo na 3 tama, 2 mali. Pero sa buong panahon 1 tama, 1 mali, 2 tama, 1 mali. Kapag gano'n ng pastor mo, mag-isip-isip ka na. Bakit yung mga matatanda dyan na may isip na? Asan sila? Hindi paramihan ang paglilingkod sa Diyos. Catholicism, billion sila. Mga fundamental churches, napakarami niyan. Pero hindi paramihan ito. Pabayaan natin silang maglingkod sa kanilang Panginoon. Dahil ang bawat tao ay aani ayos sa kanyang pagpapagal. Kung ano yung ipinagpagal mo sa Panginoon, yun ang aanihin ng tao. Sabi sa amen. Kung nagpumilit ka para lakaran ng liwanag at nanindigan ka, napakapalad mo ang tao. Napakapalad. Bihirang-bihira ako makakita ng tao na talagang tumatayo at naninindigan. Bihirang-bihira. Sa buhay ko, tumanda na ako, mga anak. Marami na rin ako nakilalang double tank. Alam niyo yun? May tabas ang dila. Marami din ako nakilala ng mga ganon. Pero dito, ito yung panahon ng pagbabago, pagsasakdal ng Panginoon. Ito yung kaparaanan ng Panginoon Diyos para makita natin yung mga dapat nating lakaran sa buhay na ito. Na hindi na lakaran pa yung buhay sa kadiliman, kundi yung paglakad na sa liwanag ni Kristo na siyang gumagabay sa atin. Napakapalad natin, mga anak. Napakapalad. Ewan ko ba, ako'y nagtataka rin. Bakit nag-aral naman ng mga tao, matatalino naman ng mga tao? Natupad lang ang sinabi ni Kristo. Marami nagsisitingin, subalit walang makita. Maraming nakikinig, pero hindi nakaunawa. Naganap yan. Tapos amen. Kung talagang tagasunod kayo ni Brother Jackson, maniniwala kayo sa mga sinabi niya. Hindi kung ano lang ang gusto nyo. Tapos papakilala nyo, i-introduce nyo si Brother Jackson. Sinundan ninyo. Saan nyo sinundan? Sa umpisa, sa huli. Nakasunod ba kayo? Mga anak, mga kapatid, ewan ko ba, kung bakit ako nakakapagsalita ng ganito. May paninindigan ang kukunin sa rapture. Ang walang paninindigan, magsasaper ng dakilang kapighatian. Maliwanag yun. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kumakatok sila Bakit kumakatok? Wala naintindihan Sabi sa amen. Hindi naman yung kakatok kung nakaintindihan Tama? Ang gagawin lang niya, magpapatuloy yan Panghahawakan ang liwanag. Sabi sa amen. Nagliliwanag ba sa atin ang salita ng Diyos? Amen. Maliwanag ito sa sikat ng araw, mga anak. Sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ayan ang problema ngayon. Pinaraan saan? Dakilang kapighatian. Bakit may mga ganyang kasulatan
na ipinapahintulot ng Panginoon na mabasa natin at ipaalam sa kanila. Bakit may ganyang kasulatan? Dahil pagpapaalala ito eh. Shall we say amen? Na hindi lahat ng birhen mapapasama sa rapture. Ang sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo, isinugo ko ang aking mga manggagawa. Yung mga pundasyon ng inyong pananampalataya, apostles and prophets, pakinggan ninyo sila, sundan ninyo sila. Dahil pag binaybayin mo yung kanilang mga turo, hindi ka na maliligaw. Igagabay ka ng Panginoon sa tamang pagkakaunawa. Pero dahil matigas ang ulo mo, confusion yan. Kasi sa ministry, confusion na eh. Lalo pa sa mensahe. Pero kung wasto ang programa, iwawasto din ng Panginoon ang isip mo. Shall we say amen? Tandaan nyo, walang iglesia na napakalaking gawain, mega churches, ang mapapasama sa rapture. Walang mega churches na mapapasama sa rapture. Ang katotohanan nga, yung pinakamarami dito, sila yung naka-white robe. Saan sila pinadaan ng Panginoon? Sa dakilang kapighatian. So nakakatakot, di ba? Kasi ang purpose ng iglesia sa huling panahon, ang purpose ng kanilang panambahan sa Panginoon, kaya sila pumupunta ng simbahan, ang purpose nila, hindi lang para maligtas, kundi para rin ma-rapture. Shall we say amen? Ikaw ba pupunta ka sa simbahan ngayon, sa panahon natin ngayon, alam mo may rapture, pupunta ka para maligtas lang? Natural, hindi. Diba? Pupunta ka sa simbahan para maligtas at para mapasama ka rin sa darating na rapture. Shall we say amen? Yun ang layunin. Maliban na lang matulog ang isang tao. Ngayon, kapag tulog o natulog, abay, natupad ang kasulatan. Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras ni ang araw na paparito ang anak ng tao. Shall we say amen? Naalala ko tuloy kagabi, ang himbing ng tulog ko, inabot ng alas 5, wala akong namalayan eh. Mamaya, nagwawala na si Jeremy. May magnanakaw. So, gano'n ang magnanakaw na biglang dumarating. Shall we say amen? Wala kang kamalayan. Pero ang kagandahan nun, para hindi ka manakawan, iselyo mo, bintana, yung pinto. Tama! Ibig sabihin, maging handa ka. Shall we say amen? Baka naman bukas lahat yan at tulog ka, naimbing ka, dumating ang magnanakaw, nanakawang ka. Tama. Dapat, kung darating man ang magnanakaw, mga kapatid, ay may magandang mangyayari. Tama? Amen? Si Kristo na itinulad sa isang magnanakaw na biglang dumarating, may magandang mangyayari diyan. Tama? Amen? Pero yung literal na magnanakaw, talagang sama ng loob yan pag nanakawang ka. Sabi say amen. Kaya nga magbantay, sabi daw magbantay. Alin ba bantayan? Yung literal na magnanakaw? Hindi po. Si Kristo. Yung babantayan mo doon, yung kanyang pagbabalik. Ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay namin? Narito, napakagulo na ng mundo. Sunog dito. Sunog doon. Ay, noon nakaraan sa Nigeria, napakarami na naman pinatay ng mga Kristiyanos doon. Mga kapatid, bakit nangyayari yan ang mga kaguluhan na yan? Gera dito, gera doon. Yung pagbabanta ng gera, mga kapatid, wars and rumors of wars. Abay, hindi natin matatakasan yan. Kasi hindi natin hawak ang buhay ng mga presidente. Sila makakapag-decide yan. Ang mahalaga ngayon, ihanda mo ang buhay mo para sa Panginoon. Para kung ano man ang mangyayari, nakaredy ka. Hindi ka kabado. Hindi ka natakot. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Kundi matakot kayo sa pumapatay ng espiritu.
Walang iba ang ating Panginoon na kapag ka lumihis ka sa Kanya, pagdurusahan mo. Shall we say amen? Kaya nga itong mga naka-white robes na ito, pinagbayaran nila sa dakilang kapigatian. Pero yung mga nag-iintay kay Kristo, nagdamit ba sila ng pangkasal? Shall we say amen? Nagdamit sila ng pangkasal. Ano yung pangkasal? Revelated oil. Revelation. Tama. Pagkaunawa kung sino si Kristo at kung sino ang Panginoon Diyos. Then, yung rapturing faith. Yung walang libadurang salita ng Diyos. Hindi yung pabago-bago ng turo. Hindi ba kayo? Tumanda na kayo sa end time, ganun pa rin. Pabago-bagong turo nyo. Wala pong ganon. Ang aral ng Panginoon Diyos, dahil anointing ng Diyos ay nasa kalagitnaan, isang aral lamang ang ibubuka ng bibig ng kanyang mga totoong mga ngaral. Sabi ni Brother Jackson, walang fivefold ministry na magtuturo ng dalawang tama at dalawang mali. Isang tama, apat na mali. Walang ganong totoong fivefold ministry. Lahat yon, planchado yon. Yun ang perfection. Baka hindi nyo alam ang ibig sabihin ng perfection. Kahit ako, hindi ako makapagsalita ng ganyang bagay. Pero kinakailangan eh. Mahirap yan. Yung salitang perfection na yan. Pero kinakailangan yan. Tama? Sabi si amen? Mahirap sa salita lang yan eh. Lilitaw yan sa aral. Sa turo. Dahil, sabi nga, the seed is the word of God. Tama? Eh kung ang binhi na yan na itinanim mo ay word of God, sisibol yan, mamumunga yan, word of God pa rin. Tama? Ibig sabihin, pure word of God. Tama ba yun? Ay walang walang halong dumi. The seed is the word of God. Hindi naman pwedeng sabihin mo na ito'y aral ng Diyos pagkatapos iba-iba. Hindi pwedeng ganun, mga anak, mga kapatid, mga kamanggagawa, kung talagang manggagawa kayo. Dahil wala namang Polish Virgin na gagamitin sa perfection. Ang gagamitin sa perfection ay yung totoong nakaunawa at hindi nagpabago-bago ng turo. So, say amen. Sabi ni Kristo, John 5:43, I am come in my Father's name. May pangalan ba ang Diyos? Si Kristo ba may pangalan? Lino-lino na dito, may pangalan eh, na ibinigay sa silong ng langit eh. Ba't hintayin mo pa yung bagong pangalan na ibibigay sa Kanya? Panibago na yun. Tama. So useless pala ang bautismo. Dahil walang makapangyarihang pangalan na sukat ikaligtas ng tao. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Ganun ang tao ngayon. Galingan mo lang sa pag-i-English. Galingan mo lang sa pagsasalita. Ang tao nakatunga nga sa'yo, ang galing mag-English niyan, yung tabas ng bibig niyan, ang husay. Pero tandaan natin, deceiving yan. Kailangan may naunawaan ba yan sa salita ng Diyos talaga? So say amen. Yun ang tanong eh. Bakit nagpabago-bago ng turo? Ang katuwiran revelation is by progression. Wag yung linlangin ng mga tao. Ang revelation is true continuity of light. Yung tuloy-tuloy na liwanag.
Isipin mo yan, dito mo pabibilihin yung Police Virgin, no? Ayan, Antikristo yan. Walang liwanag dyan, walang langis dyan. Demonyo yan eh. Mga kapatid, nasa huling mga araw na tayo. At hindi na kailangang yung turong paiba-iba at pabago-bago. Dahil ito yung sinasabi ni Pablo eh, na dalhin tayo ng Panginoon sa perfection. Naintindihan natin? Ha? Amen. Walang tatlong tama at dalawang mali ang totoong fivefold ministry. At walang Police Virgin nakabilang sa fivefold ministry. Maaaring niya, survival ministry lang talaga yan. Kasi napakarami sa bilang eh. Hindi nga mabilang, di ba? Saan galing yan? Galing sila sa dakilang kapighatian. Yun ang nakakatakot ngayon. Kasi kung wala kang takot, wala ka ring ingat sa mga aral mo. Ganun ang mangyayari yun. Kailangan bawat salita na bibitawan mo, ipinasa sa Panginoon mo. Dahil ang pangangaral hindi galing sa sariling pagpapaliwanag o sariling karunungan. Hintayin mo ang Panginoon. Mararamdaman mo at babantayan mo yung bawat sinasabi mo. Si Brother Branham ganyan eh. Pag nagsasalita siya, may nasabi siyang kakaiba, so sabi niya, sandali lang, balikan natin. May nasabi akong hindi tama. Kasi may kumukurot eh. Pag may kumurot na gano'n, ibig sabihin, isipin mo yung sinasabi mo. Kumukurot yun. Naranasan ba ninyo? Kumukurot yun. Balikan mo. May nasabi kang hindi tama. Mga anak, mga kapatid. Kaya nga tayo nananalangin sa bawat pangangaral, napatnubayan tayo ng Panginoon. Para kapag nagsasalita tayo, hindi iba-iba ang sinasabi. Iba ngayon, sa susunod, iba na naman. Kailangan mo manindigan eh. Kailangan mong tumayo sa pundasyon ng pananampalataya. Sino ba ang pundasyon natin? William Marion Branham, Raymond Jackson, at yung pagdating ng end time dyan. Hindi mo pwedeng tanggihan yan. Revelation chapter 21 verse 22. O John chapter 21 verse 22. O you see? Di ba? Nakakuha nyo, ibig ko sabihin? Pag may kumurot, bumalik ka. Revelation chapter 10 verse 11. Diyan, matapos mong kainin yung aklat, manghula kang muli. Manghula kang muli. Hindi fivefold ministry yun. Thunder's message. Tawag sa amen. First bang of thunders. At may 6 pa na pawang mga apostoles. Dahil ang unwritten, ang prophetic message na gagamitin sa huling panahon kung paano nung una apostol, pawang mga apostoles. Ganon din sa huling panahon. Sa huling araw na daratnan tayo ng Panginoon, mga anak. Merong pag-agaw, merong rapture na tinatawag para maligtasan natin ang tribulasyon na mangyayari sa harapan. Konting panahon lang eh. Dito, konting panahon lang yan. Great Tribulation period na yan. Lalo kayo mga kabataan. Mahaba pa ang buhay ninyo.
hahantong kayo dyan. Pero, sana, dalangin ko, matupad ang pangako ng Panginoon sa inyong buhay. Sabi ng Panginoon, may ilan na nakatayo dito, kailanman hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kailangan nyo ang revelated oil, ang understanding. Pahalagahan ninyo ang salita ng Diyos. Dahil doon magmumula ang unawa. Tama? Say amen? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos o ang salita ni Elohim. Doon magsisimula yon, yung pananampalataya. At ang hahanapin ng Panginoon ay yung pananampalataya. Shall we say amen? Hindi yung wavering, na tingnan nyo, Ephesians. Balikan lang natin yung Ephesians, Tingnan natin dito, Sabi sa 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na nagpapahapay-hapay dito doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Abay, hangin pala yun. Pinapahintulot ng Panginoon yun, yung hangin sa simbahan. Para yung mga hindi naman desidido, yung mga nag-aalangan ay lili pa rin. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Hindi ako naniniwala yung simbahan, contribution ng mga hindi mananampalataya yan. Yun ang testimony. Contribution daw yun ng mga nandun lang sa paligid. Hindi ako naniniwala doon. Dito nga, meron ka bang nakita na may nag-contribute dyan na unbeliever? Sige nga. Kaya minsan yung mga pananalita ng tao sumusobra. Daya yan ng tao. Daya yan ng tao. Romans chapter 6 verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Shall we say amen? Nabautismuhan. Tumitipo. Yung lumong pagkatao natin inililibing sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng Misaya. Shall we say amen? At sinabi ni Pedro, Acts 2:38, at sinabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mabautismo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo or Yahushua, the Messiah, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo or Holy Spirit. Yung pala, ibig sabihin may kapangyarihan. Yung pangalang ibinigay sa kanya. Dahil yun ay marilag na pangalan at pangalan ng higit na mataas na pangalan. Tama? Walang iba. Yung pangalan ng Ama ibinigay sa kanya. Shall we say amen? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Aba naman, malinaw naman pala na naparito si Kristo tinatawaan nila pag sinasabing, ano yan, junior? Nagtatawa sila, junior daw Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Ganoon ang tao Junior, the second, the third. Si Kristo, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Shall we say amen?
Wala ka nang hahanapin na marilag na pangalan eh. Binigay na nga sa kanya kay Yahushua eh. Tama. Ngayon, matapos niyang mapulpil ang panahon ng mga hintil, mga kapatid, at ng last week nito, pagpalo ng millennium, mga kapatid, dahil napagtagumpayan niya yan sa kanyang kapangyarihang iniatang sa kanya, magkakaroon uli siya ng ibang pangalan. Tama. Sabi sa amen. May bagong pangalan. Yun ang pagkakasabi ng Biblia. May bago siyang pangalan. Pero ang Ama, hindi nagpapalit ng pangalan. Tama ba? Alam niyo ba yon? Tingnan ninyo, ang Ama hindi nagpapalit ng pangalan eh. O Revelation. Hindi ako nagkamali, chapter 3 on, verse 12. Him that overcometh, sa atin yon, will I make a pillar in the temple of my God. And he shall go no more out, and I will write upon him the name of my, yung God Elohim, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem. Binanggit niya kung ano yung pangalan ng templo na yon. Which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Sino yung may bagong pangalan? Si Kristo. Sabi sa amen. Pero yung Ama, sabi niya, I will write upon him the name of my God. Hindi niya sinabing, the new name of my God. Sabi sa amen. Amen. Kasi mula noon hanggang ngayon, hanggang sa huling mga panahon, mga anak, His name is Yah. This is my name forever, sabi niya. Sabi sa amen. His name is Yah. This is my name forever. I am that I am. Tumuturo kay Kristo. I am the resurrection. I am the life. I am the truth. Naintindihan natin? Naibigay na po sa kanya yung pangalan na yon sa panahon ng mga hintil. Kaya po may kapangyarihan yan magpatawad ng kasalanan. At the name of Yahushua, every knee shall bow, every tongue shall confess that Yahushua is the master of all. So say amen? Iniatang na sa kanya eh. Kaya napakadelikado. Kapag ang isang tao ay hindi tumalima sa programa ng Diyos, lalo na sa leadership, magba-blackout yun. Magba-blackout yun. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Pero kapag tumalima siya doon sa leadership, magliliwanag. Yan ang programa na ng Panginoon eh. Yan ang programa ng Panginoon yan. Ayaw niya na ang tao ay mag-uugaling, hindi mapagpasakop. Mga anak. Kaya nga miski may bahagya tayong pagkaunawa sa taong yan. Hindi ko na sinasabi na mas malalim tayo. Hindi ko pwedeng sabihin ganon. Dahil may mga turo siya na nagbigay liwanag sa akin, sa atin. May mga turo siya. Bagamat hindi lahat nabasa ko, hindi lahat binabasa ko. Dahil ang sabi ng Panginoon, magbalik kayo sa banal na kasulatan. Sabi ng propeta, magbalik kayo sa banal na kasulatan.
Yun ang ating basihan ng pananampalataya. Dahil kung ang tao ay totoong nakaunawa, babalik siya sa salita ng Diyos. Naintindihan po natin? Babalik siya sa Word of God. Bahagya tayong nagabayan, pero pagdating sa perfection, babalik tayo sa purong salita ng Panginoon. Naintindihan po natin? Babalik tayo. Babalik tayo sa liwanag ng salita. At ito yung dapat natin ipagpasalamat. Ayan na yung panahon Matthew 24, verse 3, huli-huli na lang ito mga anak, makinig kayo. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Di ba maganda yon? Shall we say amen? Kailan mangyayari ang mga ito? Ano yon? Yung pagkagiba ng templo. So nangyari na nga, nagiba na nga, di ba? Wala ngayon templo sa Israel. At ito pa, sabi pa dito, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito. Mahalaga ba yon? Abay, para sa atin na nag-iintay sa kanyang pagbabalik, mahalaga ito, di ba? At ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Shall we say amen? Anong kailangan? Paninindigan sa salita ng Diyos para hindi ka mailigaw. Hindi ka umot marami, nasa katotohanan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. I am the anointed one. Pero he shall deceive many, sabi doon. At makakarinig kayo ng mga digmaan. Ayan na nga. At mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Ngayon, namumabiyama na ba tayo? Wag daw. Tama? Ibig sabihin, maging matapang tayo sa mga bagay na ito. Dahil kasama natin ang Panginoon, di ba? Shall we say amen? Huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dadapot hindi pa ang wakas. So, mag-iintay pa tayo. Tama? Ano sabi ni Brother Jackson? Kung hindi nangyari in 2004 and a half, 2035 tayo. Shall we say amen? Amen. Bakit may ganong pananalita siya? Anong dahilan nun? Sabi niya, para malaman lang natin kung anong panahon ang kinabubuhayan natin. Hindi para hulaan kung kailan darating ang Panginoon. So malinaw yon. Dapat ang tao makaintindi. Yung iba, natitisod sa mga salita ni Brother Jackson. Kasi hindi iniintindi. Nagsabi na nga na ito ang tao magsusulat ng last chapter of the book of Acts bago umalis ang kasintahan. Sino yan? Tayo. Shall we say amen? Sino magsusulat ng book of Acts? Yung continuity of the book of Acts? Di si Juan. Di ba sabi ng Panginoon, ano ngayon sa'yo, Pedro? Sa pagbabalik ko ay aabutan ko si Juan. Malinaw yun. Sasabihin ng tao, walang ganyan. Paliwanag mo kung walang ganyan. Hindi mo nga mapaliwanag Baguhin mo yung ugali mo. Kaharap mo ang Diyos pag nagbabasa ka ng Biblia. Sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tingnan niyo yung China ngayon. Di ba? Dahil dyan sa economic war na yan,
Ah, ako naniwala, may nagpo-post kasi doon, ang dami na nawawalan ng trabaho eh. Totoo naman kasi nagtaasan eh, di ba? So, say amen? Marami magsasara. Eh, laki-laki ng hinihingi. Hindi kagaya na sa dati, hindi na kami tutubo niyan. Eh, sa China pa naman, ang liliit ng mga pasweldo niyan eh. Dinadaan lang sa dami ng tao. Kaya sila ay productive dahil napakaraming talaga nagtatrabaho sa kanila. Maraming nagtatrabaho para sa gobyerno. Pero late kita rin doon. Kaya nga tingnan niyo yung mga social media no, pati yung bundok eh binabahayan ng mga Chinese eh. Di ba? Ikaw ba, titira ka ba doon? Uuwi ka lang, aakit ka na napakataas ng bato eh. Doon ka mananahan. Ang normal na tirahan ng tao, yung patag. Shall we say amen? Ayan, mga anak, problema yan. Yung pagtaas na yan ng mga bilihin. Pero salamat sa Panginoon dahil yung alalay natin eh medyo nakatuwang sa atin. Lalo na yung kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea na yun. Hindi na China Sea. Pinalitan na ng Google. Tama ba ako? Ha? So, ibig sabihin, pumapabor sa atin. Tama? Kaya huwag kayong maggulumihanan, sabi ng Panginoon. Tama? Kasi napakaraming mga Kristiyanos dito sa Pilipinas. Maraming nagdadasal. Maraming nananalangin. Dito lang sa GMA, meron daw 300 dito, mga simbahan eh. Mga born again. Dito yon. Mga may takot sa Panginoon yun. Hindi sila masamang tao. All these are the beginning of sorrows. So, pasimula pa lamang ng paghihirap. Tignan nyo sa Middle East. Tingnan niyo yung Gaza. Di ba? Ano nangyayari sa kanila? Wala lang ang mapaglagyan sa kanila. Tinatanggihan na sila eh. At ang nangyayari dahil sa bakbakan doon, nauubos yung mga tao. Unti-unti, nauunti-unti. Hindi naman nagsusurrender yung kaaway eh. Patuloy nagre-recruit ang Iran ng kaaway. Yung Yemen, sumama pa. Kaya nga ang gera ng Israel eh, binilang ni Netanyahu eh. Sabi niya, we are facing 7 wars in this present time, sabi niya. 7 wars ang kanilang hinaharap. Diba? Syria, Lebanon, Houthi, Iran, at iba pa, mga anak. 7 eh. Isipin mo yun sa Israel na napakaliit na bansa. Dahil nasa kanya pa ang tulong ng mga Amerikano. Pero pagdating ng panahon na yan, lilitaw ang pagka-image of the beast na yan. At mamumroblema sa Israel. Jacob's trouble ang mangyayari. So dapat alam natin yon, mga anak. Shall we say amen? Dapat hayag sa atin yon. Ang kinakailangan lang sa panahong ito ay pahalagahan natin ang love letter ng Panginoon. Ano yung love letter? Yung Book of Revelation. Maintindihan natin? Brad, ba't pahalagahan natin yan? Hindi nga natin maintindihan yan eh. Diyan ka ngayon susubukan ng Panginoon. Kung talaga naniniwala ka na ang banal na kasulatan ay kanyang mga salita. Diyan ka susukatin ng Panginoon ngayon. Di ba? Kasi may mga pastor nagsasabi, huwag niyo nang galawin yan. Di nga natin maintindihan yan eh. Hindi ka mapalad. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng hula ng aklat na ito. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Aba, mapalad ka pala kapag nakatutok ka dyan sa Book of Revelation. Na kapag ninanam mo, kung ano ba ang nangyari, Panginoon, ituro mo sa akin ng personal para maunawaan mo yan. So, say amen? Kailangan makaunawa tayo, personal eh. Kasi maraming tumitingin eh, hindi nakakita, maraming nakikinig at hindi nakaunawa. Mapalad ang inyong mga
mata sapagkat kayo nakakakita, sabi ng Panginoon. Shall we say amen? Mapalad ba tayo? Dapat maging mapalad tayo. Kailangan natin ng pagsisikap, pagtsatsaga, mga anak. All these are the beginning of sorrows. Tapos anong kasunod? Para kay Israel to. Then shall deliver you up to be afflicted. Sa pagkakatagalog, kung magkagayo, ibibigay kayo sa kapighatian. Sino yan? Si Israel. Shall we say amen? Ibig sabihin, babay na kay Uncle Sam. Babay na rin sa NATO. Israel nagsosolo na. Tama? So, ganun ang mangyayari. Pero, huwag daw tayo mabahala. Dahil yung panahon natin, hindi pa ito World War III. Bakit kanyo? Bakit ko nasabi ng hindi pa ito World War III? Kasi masisira ang plano eh. Pati yung pagtatayo ng templo, masisira yon. Tama? Kasi pag sabihin natin dumating ang World War III, paano may tatayo ang third temple? Nakuha ba ninyo? Ibig ko sabihin? Ha? Hindi matutuloy yun. Hindi rin matutuloy yung pagbaba ni Kristo. Dahil walang templo eh. Tama ba? So, hindi ipapahintulot ng Panginoon yung mga bagay na yan. At yun lang ang huling salita, mga anak. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Shall we say amen? Praise the Lord. Ingatan natin yung pananampalataya natin, yung pagkakaunawaan natin. Tumingin kayo kay Kristo. Siya ang tatapos niyan. Siya ang author niyan ng inyong pananampalataya. Sumpain daw ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Bumalik tayo sa salita ni Kristo. Shall we say amen? Kasi base sa edad ko, no, napansin ko lang sa mga tao na kapag kami magaling magsalita, lalo na magaling sa English, at marami ding paliwanag, parang nagiging idolo eh. Diba? Si Pablo, hindi ganun si Pablo. Si Pablo, pag nagsalita sa crowd na ganyan, nakakatulog ang tao. Dahil ang bagal magsalita ni Pablo eh. Sabi ng mga tao sa kanya, yan ba'y sumulat ng ganito? Yan ba'y sumulat ng ganyan? Yung kanyang mga sulat ay powerful, pero pag nagsasalita siya parang hindi kumain eh. Parang inaantok eh. Mga kapatid, mga anak ko, huwag kayong tumingin sa nagsasalita. Tingnan ninyo yung Biblia nyo kung tama yung sinasabi ng nagsasalita. Dahil sa dami ng paliwanag, nandun ang pagkalihis ng tao eh. Sa husay magpaliwanag, nandun ang pagkalihis. Sumasama doon. Yun ay kung titingin kayo sa laman. Pero kung titingin kayo sa Biblia nyo, bubuksan ang pagkaunawa. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Hanggang dito na lang po muna, mga anak, mga kapatid ko. Balik po tayo sa banal na kasulatan. Tayo manalangin. Abang banal na nasa langit, muli minsan po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang mga bagay ay pinahintulot mo upang ito'y mamalas at makita namin, Panginoon. At hindi po namin palakpasin ang mga bagay na ito sapagkat nariyan ka at magpapaalala